Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Na-demolish ang bahay nila dyan sa Maynila kung kaya't napilitan ang pamilya niya na lumipat sa maliit na baryo sa Bukidnon. May malawak na lupain naman ang kanyang yumaong lolo sa baryo. Kaya doon na rin sila nagtayo ng kanilang panibagong matitirahan. Maayos naman ang kanilang pamumuhay ron kumpara sa Maynila na araw-araw ay may rambol. Kabi-kabilaan ang away dahil ayaw nga ipademolish ng mga nakatira dun ang lupang kinatitirikan ng kanilang bahay sa Maynila. Mabilis din naman siyang nakibagay at ang kanyang pamilya nang makalipat sila sa lugar na yun. Nakapasok din naman ang kanyang ina kaagad sa trabaho bilang isang guro. At ang kanyang tatay naman bilang isang security guard. Nagkaroon din naman kaagad siya dyan ng mga kaibigan sa bagong paaralan na nilipatan. Kung tutuusin, mas nagustuhan pa nga niya ron kaysa sa Maynila. Para sa kanya, mas mababait at mas palakaibigan ang mga tao sa baryo na yun kumpara sa dati nilang tinitirhan. Nahirap siyang makahanap ng totoong kaibigan. Magkakakilala kasi silang lahat ng mga tao ron. Dahil maliit lang naman ang populasyon ng lugar. Ngunit sa bawat lugar, hindi pa rin naman nawawala ang mga taong mapang-api, mapangliit, at nangihimasok sa buhay na may buhay. Pero iyon ang akala ni Jan nung bago pa lamang sila. Akala niya maayos ang lahat. Isang napakalaking pagkakamali pala na yun ang kanyang pinaniniwalaan dahil nagsimula na ang kanilang bangungot pagkalipas lamang ng ilang buwan. Napansin na kasi ni Jan na ang pamilya na niya ang palaging pulutan ng mga tsismusa sa lugar. May mga nakakita kasi na may ibang kasama ang kanyang ama at kumalat kaagad yun sa kanilang baryo. Nagalit pa ang kanyang ina noon dahil sa nabalitaan. Umuwi agad ito kahit hindi pa tapos ang pagtuturo sa eskwelahan upang puntahan lamang ang kanyang ama. Ngunit hindi pala kabit ng kanyang ama ang babaeng iyon. Mali ang nabalitaan ng kanyang ina. Kitang-kita ng kanyang ina na pinsan pala ng kanyang ama ang babaeng yun. At naging malapit sila kahit nung bata pa lamang. Dumalo lang naman iyon upang mga musta. At dahil napahiya ang ina ni Jan sa mga marites na tuloy na galit ang kanyang ina dahil dun. Mas lalo pa nga itong nagalit nang may marinig na naman itong mga chismis na napakasilosa raw ng kanyang ina dahil iniwan pa daw talaga ang trabaho
upang puntahan ng asawa. Iyan ang unang beses na ginulo ang kanyang pamilya ng mga marites. Ngunit nagkaroon pa ng pangalawa, pangatlo, at hanggang sa hindi na mabilang pa ni Jan kung ilan ang mga maling impormasyon ang ginawang usap-usapan ng mga marites tungkol sa kanila. Galit na ang kanyang ina, samantalang pinapaalahanan naman sila ng papa niya. Nahayaan na lamang ang mga yun dahil wala lang magawa ang mga ito sa kanilang buhay. Pero hirap talaga na makapagtimpi ang kanyang ina. Maging si Jan, lalo pat halatang mga paninirang puri lang naman ang pinag-uusapan ng kanilang mga kapitbahay. Sinasadya pa talaga ng mga ito na iparinig sa kanila dahil halatang naghahanap ng away. Isang araw, nagkaroon na nga ng kaaway si Jan sa kanilang paaralan. May nagsabi kasi na may kabit daw na guro ang kanyang ina. Sigurado si Jan na hindi yun gawain ng kanyang ina. Sa katunayan niya, kitang-kita niya na mahal ng kanyang mga magulang ang isa't isa. Sinuntok ni Jan ang kaklase niya na nagsabi nun. Ipinatawag din naman ang kanika nilang mga magulang. Hindi ba sa gulong anak ko? Mabait yan. At focus yan sa school. Pero dahil dyan sa tsismoso mong anak, nagkaganon siya. Manang-mana siya sa'yo. Hindi nagkakalayo. Sambit ng ina ni Jan nang makarating ito sa guidance office. Hoy, Olivia, maghunos dili ka. Talagang totoo naman ang sinabi ng anak ko tungkol sa'yo. May kabit ng guro, hindi ba? Halos lahat ng kabaryo natin alam na malandi ka. Sagot naman ng ina ng kaklase ni Jan. Mabuti na lamang at napigilan ni Jan ang gagawin sanang pagsugod ng kanyang ina. Pulang-pula na kasi ito sa galit at nanlilisik na ang mga mata. Konti na lang at magsasabunatan na ang dalawa. Napansin din naman yun ng guidance counselor kung ket na magita na ito. Kalma lamang po tayo mga ma'am. Hindi po maayos ang gulo na ito kung hindi po tayo kakalma. Huwag po nating pairalin ang init ng ulo. Sambit pa ng guidance counselor. Kasi naman po sir, iyang batang yan, mapanakit ng kaklase. Dapat yan makik out. Maaari lang dapat pabalikin yan kung naturuan na ng mabuting asal ng ina niya. Guro pa man din, pero basa gulo ang anak. Hindi yan mabuting ehemplo. Dapat ipatanggal yan sa trabaho para magtino. Sambit pa ng isang ina. Ayusin mo ang pananalita mo dahil sa ating dalawa, ikaw yung hindi mabuting ehemplo sa mga bata. Naging kagaya ng anak mo sa'yo, na tsismosa. Sagot naman ng ina ni Jan. Matatawag mo lang naman akong tsismosa at ang anak ko kung hindi totoo ang mga sinasabi namin. Sagot pa ng ina ng kaklase ni Jan. Kaya nga tinatawag kitang ganon. Dahil wala naman talagang katotohanan ng mga pinagsasabi nyo. Puro gawa-gawa lang. Mahiya naman kayo sa mga sarili ninyo. Sagot pa ng ina ni Jan. Ikaw ang dapat mahiya. Dahil makati ka. Kahit matandang guro, hindi mo na pinapalampas. Tugon pa ng ina ng kaklase ni Jan. Hindi na natapos ng ina ng kaklase ni Jan ang kanyang sasabihin sapagkat hinampas na ng guidance counselor ang lamesa.
upang magtigil lamang ang dalawa. Umuwi na muna kayong dalawa at kumalma. Pumunta na lang kayo rito kung handa na kayo makipag-usap. At hindi yun nagsisigawan. Sambit pa ng guidance counselor. At saka lumabas na ito. Iniwan na lamang silang apat dun na tila ba nawala na ng kakayahan na magsalita. Unang umuwi sila dyan. Hindi na rin naman kasi nila matiis ang galit na nararamdaman. Padabog na isinarado ng ina ni Jan ang pintuan sa kwarto nito. Hinayaan na rin naman niya ito. Naisip niya na pinapakalma pa nito ang sarili. Kaya pumasok na lamang din si Jan sa sariling kwarto upang makapagpahinga na rin. Agad din namang nakatulog si Jan. Ngunit nagising na lamang din siya nang may marinig siyang nagsasalita na tila ba nagro-rosaryo sa bilis ng bigkas nito. Hindi niya rin maintindihan sapagkat ibang lengguwahe ang wikang ginamit. Ngunit sigurado si Jan na boses iyon ng kanyang ina. Magkatabi lang naman ang kanilang kwarto at ng kanyang magulang. Kaya naririnig niya ito. At dingding lamang ang pumapagitna. Inilapit ni Jan ang kanyang tenga sa may dingding para mas lalong marinig ang sinasabi ng kanyang ina. Maayos na nga niya itong naririnig. At doon niya napagtanto na pawang mga Latin ang mga katagang ibinibigkas, kaya hindi niya maintindihan. Naisip na lang ni Jan na baka nagdarasal lang ang kanyang ina sa loob ng kwarto nito. Kaya't hinayaan na lamang din niya at lumabas na lamang sa sariling kwarto. Kumain na rin mag-isa si Jan sapagat wala pa rin naman kasi ang kanyang ama dahil nasa trabaho pa ito. Malapit na siyang matapos nang lumabas ang kanyang ina. Hindi siya neto pinansin. Hindi siya neto pinansin. Sa halip ay dali-dali itong lumabas ng bahay. Sinundan naman kaagad ni Jan ang ina para alamin kung saan ito pupunta. Para kasing wala ito sa sarili. Hindi pa siya neto napansin na nakasunod na pala siya. Tatawagin na sana niya ang kanyang ina nang makaramdam si Jan ng pagkahilo. Natigilan siya sa kanyang paglalakad at napahawak sa isang puno para hindi matumba. Umiikot na rin ang kanyang paningin at nanlalabo na. Ngunit nahagip pa rin sa kanyang mata. Ang kanyang ina na naglalakad pa rin at agad siyang dinaluhan. Iyon na lamang ang panghuling nakita ni Jan bago siya tuluyan ng mawalan ng malay. Walang yang mangkukulam na yun. Tingnan lang natin kung sino ang mas makapangyarihan. Mga katagang narinig ni Jan nang naalimpungatan siya dahil sa boses na narinig niya. Galit na galit pa ang boses. Halata sa tono nito. Jan, salamat naman at nagising ka. Maayos na bang pakaramdam mo? May gusto ka bang kainin? Sunod-sunod na tanong ng kanyang ina nang makita siya nitong gising na. Hinang-hina pa rin si Jan. Kaya hindi niya halos maibuka ang kanyang bibig para sana sumagot. Hindi nga rin niya maigalaw man lamang ang kanyang ulo para umiling. Tanging nagawa lang ni Jan ay ang mapaluha. Todo punas naman sa kanyang luha ang kanyang ina.
May sinasabi pa ito. Ngunit hindi niya na ito lubusang marinig. Ilang minuto lamang ang lumipas. Nakatulog muli si Jan. At nagising din naman bigla nang nakaramdam na ng gutom. Ganun pa rin naman ang kanyang pakiramdam. Nanghihina siya. Kahit nakapagpahinga pa naman na siya. Ganun pa man, pinilit pa rin ni Jan ang sarili na tumayo. Nanaig kasi ang kanyang gutom kaysa sa panghihina ng kanyang katawan. Napapahawak si Jan sa dingding bilang suporta sa sarili, kaya't nagawa niyang makalabas ng kwarto. Napansin niya rin na gumagabi na. Ngunit wala man lamang siyang nakikitang tao sa kanilang bahay. Wala ang kanyang ina at hindi pa rin nakakauwi ang kanyang ama. Siya lamang mag-isa. Kaya kailangan talaga niyang pilitin ang sarili na kumilos. Ngunit huminto muna si Jan sa labas ng kwarto ng kanyang ina. Ito kasi ang una niyang madadaanan kapag tutungo sa kusina. Sinubukan niyang katukin ang pinto sapagkat nagbabaka sakali siya na nasa loob lamang ang kanyang ina. Ilang beses niya itong ginawa. Hanggang sa nagpasya na siya na itigil na lamang sapagkat wala talagang sumasagot. Hindi naman nakakandado ang pintuan. Kaya pumasok na lamang siya para talaga siguraduhin kung naroroon ba talaga ang kanyang ina. Hindi na naisip pa ni Jan. Napapagalitan siya ng kanyang ina kapag nalaman nito na pumasok siya sa kwarto nang walang pahintulot. Mahigpit na bilin kasi nito na huwag siyang papasok doon. Nanlaki ang mga mata ni Jan sa nakita niya sa loob ng kwarto. Maraming mga buto ng hayop na nakasabit sa dingding. At meron pa itong altar. Ngunit puno ng mga halaman na hindi alam ni Jan kung anong klase. Marami ding mga itim na kandila na nakasindi. At may rebulto na gawa sa kahoy na hindi rin alam ni Jan kung sino ito. Nilapitan ni Jan ang rebulto. Ngunit nahagip sa kanyang mata ang isang libro na nakabuklat. Hindi niya maunawaan ang mga salita sapagkat ibang lengguwahe ito. Gayunpaman, tiningnan niya ang nakabalot sa libro. Hindi rin siya pamilyar sa nakalagay dito. Ngunit iba ang pakiramdam niya sa librong nakita. Hanggang sa may mabasa siya sa isang pahina na ito. Nang nakalagay ay gabay at mga orasyon sa pangkukulam. Hindi alam ni Jan kung ano ang gagawin. May ideya na siya sa ginagawa ng kanyang ina dahil sa nabasa at nakita sa loob ng kwarto nito. Subalit ayaw niyang tanggapin. Hindi siya makapaniwala na ganun ang kanyang ina. Hindi naman sila relihiyoso, ngunit hindi rin naman niya inaasahan na ginagawa iyon ng kanyang ina. Buong buhay niya, ngayon lamang niya nalaman ang mga bagay na yun. Naintindihan na rin niya kung bakit siya pinapagalitan kapag papasok siya sa kwarto ng kanyang ina at palagi itong nakakandado. Lumipas ang mga araw na iyon lamang ang nasa isipan ni Jan. Tawag na ng tawag ang kanyang ina sa kanya,
Ngunit hindi niya ito sinasagot. Ikinandado niya na rin ang pintuan ng kanyang kwarto upang walang makapasok. Ayaw niya lang kasi talagang makaharap ang kanyang ina. Baka kasi hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na makapagsalitaan ng mga bagay na makakasakit sa kanyang ina kapag nagkaharap sila. Naging maayos na rin naman ang kanyang pakiramdam. At sigurado siya na ang ina niya ang dahilan nito. Napagpasya na rin naman ni Jan na pumasok na muli sa paaralan para na rin makita kung ano ang sitwasyon ng kanyang kaklaseng sinuntok niya. O Jan, papasok ka na ba? Hindi ka pa kumakain. Halika rito. Nagluto ako ng iyong paborito. Masiglang bati ng kanyang ina sa kanya. Ngunit hindi niya nasuklian ang sigla na yun. Sa halip ay matamlay lamang ang kanyang naging sagot. Hindi na po ako kakain. Mahuhuli na po ako sa klase. Tugon niya. Ano? Maaga pa naman ah. Sambit pa ng kanyang ina. Hindi na nagsalita pa si Jan. Lumabas na siya sa kanilang bahay. Kahit na tinatawag pa rin siya ng kanyang ina. Hindi na rin siya lumingon pa nung tumigil na ito sa pagtawag. Nadaanan ni Jan ang bahay ng kanyang kaklase na kanyang sinuntok. Napahinto siya sapagkat maraming taong naroroon at may pinagkakaguluhan. Walang nakapansin sa kanya, kaya nakisali na rin siya sa kaguluhan. At doon, kitang-kita niya ang kanyang sinuntok na sumusuka ng dugo. Nandun din naman ang pamilya nito sa tabi nito at pilit na pinapaalis ang mga nakikiusyoso. Ngunit wala talagang gustong umalis. Paano ba yung anak ni Cynthia? Baka kinulam na yan. Sambit pa ng isa nilang kabaryo. Sino naman ang mangulam sa kanya, Aber? Yung ina niya na mangkukulam? Anong ibig sabihin nun? Nakinulam siya ng sarili niyang ina? Sagot pa ng isa naming kabaryo. Nakikinig lamang si Jan sa usapan nila habang nakatingin pa rin sa lalaking sinuntok niya. Nang maya-maya pa'y nagsigawan na ang mga tao nang makita ng mga ito na hindi na lamang dugo ang isinusuka ng lalaki, kundi may pako nang lumalabas sa kanyang bibig. Maging si Jan ay napasigaw dahil sa gulat. Mabilis na rin siyang umalis doon at tumakbo pabalik ng kanilang bahay. Wala sa sala ang kanyang ina. Ngunit sigurado siya na nasa kwarto ito. Pumasok siya kagad sa kwarto ng kanyang ina nang hindi man lamang kumakatok. Nagulat tuloy ang kanyang ina na nasa kalagitnaan pa ng binabasang orasyon. Natigilan ito at nanlaki ang mga mata na tumingin kay Jan. Napasigaw na ito bigla at hindi ito mapakali na tila ba gusto na itong itago ang lahat ng gamit na naroroon. Tama na, Ma. Tama na. Itigil mo na yung ginagawa mo sa kanila. Sambit ni Jan. Anong ginagawa? Anong ginagawa ko sa kanila? Kanino? Nagmamaang-maangan pang sagot ng kanyang ina. Alam ko na kung ano ka, Ma. Pakiusap lang po, itigil mo na to. Away lang namin yun. Bakit humantong pa rito? Dagdag pa ni Jan. Natigilan ng kanyang ina at tila nag-isip pa kung anong isasagot. Ginawa ko yun, anak, sapagkat grabe na sila.
Alam mo ba nang ina rin niya ang gumawa nun sa'yo? Kung bakit bigla ka na lamang nanghina? Mangkukulam ang ina nang nakaaway mo. Kaya para hindi na siya umulit pa, itinodo ka ng pangkukulam sa kanyang anak. Nararapat lang sa kanila yon. Sambit pa ng kanyang ina. Gulat na gulat naman si Jan sa isinagot ng kanyang ina. Hindi na kita kilala, ma. Hindi na kita kilala. Dismayadong tugon naman ni Jan at iniwan na ang kanyang ina. Nagkulong din sa kanyang kwarto si Jan at nakapagdesisyon na rin siya na hindi na muna siya papasok sa paaralan sapagkat pakiramdam niya ay wala na siyang mukhang ihaharap. Naiisip na kasi niya ang magiging tugon at reaksyon ng kanyang mga kaklase kung malaman man nila na mangkukulam din ang kanyang ina. Jan! Anak! Usapin mo ako! Hindi tama tong ginagawa mo, sabi ng kanyang ina habang kinakatok ang pintuan ng kwarto ni Jan. Lalong hindi po tama ang ginagawa niyo. Hindi po tama yan, ma. Sigaw naman ni Jan. Pakiusap naman, anak. Pakinggan mo muna ako. Saka lang ako makikinig sa'yo, ma. Kung inalis mo na ang kulam. Tugon pa ni Jan. Hindi na nakapagsalita pa ang kanyang ina. Napaiyak na lamang din si Jan habang sinisisi ang sarili. Kung sana ay nakapagtimpi pa siya ng matagal, hindi sana niya masusuntok ang kanyang kaklase. Hindi rin sana mag-aaway ang dalawang mangkukulam. At tila ba nagtagisan pa ng itim na kapangyarihan gamit ang mga anak ng mga ito. Ngunit tanging pagsisisi na lamang ang nagawa ni Jan sapagkat huli na ang lahat. Hindi na niya maibabalik pa ang mga oras na naging punot dulo ng lahat. Hindi na niya mababago pa. Pero naisip niya na hindi nga niya ito mababago. Ngunit maaari naman niyang baguhin ang mangyayari sa susunod na mga araw. Nakapagdesisyon na siya. Nakakausapin niya ulit ang kanyang ina na ihinto na ang pangkukulam. Kung hindi man ito hihinto, tutulungan na lang niya ang kanyang kaklase na makahanap ng magaling na albularyo. Higit sa lahat, nagdasal din si Jan na sana hindi tuluyang mabalot ng padiliman ang dalawang magkaaway na mangkukulam.